A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, John, and James and went up the mountain to pray. While he was praying, his face changed in appearance, and his clothing became dazzling white. And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Peter and his companions had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As they were about to part from him, Peter said to Jesus, "Master, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." But he did not know what he was saying. While he was still speaking, a cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud. Then from the cloud came a voice that said, "This is my chosen son, listen to him." After the voice had spoken, Jesus was found alone. They fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. We are now in the second Sunday of Lent. Pangalawang linggo sa 40 araw na paghanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Could we all say it, Pasko ng Pagkabuhay? O harapin ang katabi, sabihin mo, "You look younger." Sabihin niyo, tuwang-tuwa naman kayo. O, pwede bang uli, harapin ang katabi, sabihin mo, "Mukha na po kayong matanda." Sabihin niyo, ano ang gusto niyo? Sabihin sa inyo, mukha kayong bata o mukhang matanda? Sino ang gusto na marinig yung salitang, "Mukha po kayong bata"? Pumalakpak ng malakas. Yung mga pumalakpak, sila talaga yung mga matatanda. Kasi gusto maging mukhang bata. No? My brothers and sisters, today, I would like to share to you 3 important things. Alam niyo po, yung transfiguration sa Pilipino, sa wikang atin, hindi po ito yung pagbabago, hindi po ito yung nabago, ito po ay pagpapanibago. When we speak of pagpapanibago, how do we understand this? Ibig sabihin, well, change is inevitable. But we have to understand, we don't just simply speak of change, we speak of new ways, new understanding, new approach, new outlook of seeing old and the same thing. Gusto ko bigyang diin yon. New outlook of seeing the same and old things. Lahat gusto maging mukhang bata. Posible ba yon? Yes or no? Uy, posible ba yon? Yes or no? Yeah. Ambisyoso. Lahat gusto ang kulay ng buhok itim para magbukhang bata. Posible ba yon? Yes or no? For how long? Pag nagpapagupit ako, sabi ng barbero, "Father, ipakulay mo na yan." Sabi ko, "Huwag kang makialam." Bakit? Baka kapag pinakulay ko to, hindi na to babalik. The Father, 2 or 3 months. Alam nyo, it becomes inevitable that brought about by aging, kukulubot ang ating mga mukha.
Sabihin niyo sa katabi niyo, may kulubot na ang mukha mo. Sabihin niyo, sabihin niyo sa katabi niyo, nalalagas na po ang buhok ninyo. Sabihin niyo, parang ayaw patanggap, ha? Kung tatanungin ko kayo, mga nanay na nandito, mas maliit ba ang bewang nyo noon kaysa ngayon? Yes or no? Ayaw pa aminin, no? Pero sasabihin nyo, sa bewang na ito, maraming batang isinilang at hindi kinakailangan na ikahiya dahil maraming buhay ang naging bunga ng paglaki ng bewang ng mga nanay. Amen? Okay. O, tinanggap nyo rin. Pwede ba kitang patayuin? Okay lang, nan? Tumayo ka nga, nanay. Ilang waistline mo noon, nanay? Noon. Wow! 22! Palakpakan natin! Grabe. Hindi ko natatanong kung ilan ngayon, ha? Noon na lang, no? Ito si tatay, oh, mukhang gwapo to dati. Tumayo ka nga, tatay. Ilan ba ang weight mo noon? 120 pounds. Ngayon, 160. Ay, lumaki ka rin pala. No? Ilang anak niyo? Lumaki yan, pero may 4 na anak na pinaghirapan, pinalaki. Amen? I would like to offer you 3 important things today as a way of celebrating the feast of the Transfiguration as the gospel presented to us. New way of seeing things. Naalala ko noon yung auntie namin, pangarap magkaroon ng malaking bahay. Nag-ipon ng pera, sabi, nung nakaipon na ng pera, sabi sa amin, magpapatayo siya ng napakalaking bahay. E sabi ko, o di wow. Malaking ang bahay. Sabi ko, sinong titira? Sabi niya, yung mga anak ko. Pag may mga pamilya na sila, sa isang floor yung isa, sa isang floor naman yung isa. Wow. Ganda, no? Sabi ko, kami pwede bang tumira? Pwede. Napakalaki ng parking lot. Kita mo yan? Merong elevator ang bahay. Pagkatapos, after so many years, nagkita naman kami ng auntie ko. Sabi niya, "Ay, mahirap pala ang malaking bahay. Di na kami nagkikita." Di na ako nagsasalita. Tapos after so many years, sabi niya, "Ay, tumatanda na kami. Nakakapagod. Gusto namin, doon na lang kami sa baba." Pagkatapos, after so many years, "Ay, mahirap pala pagsamahin ng mga anak sa isang bahay. Pag may kanya-kanya ng pamilya, magulo." Sabi ko sa kanya, "You have learned your lesson." Alam nyo, 3 important things I would like you to remember today. And what are these in terms of the covenant? Number 1, divine initiative and grace. Could you please say it? Divine initiative and grace. Sabihin nyo, divine initiative and grace. Sabihin nyo, grace. Sabihin nyo. Grace. Sabihin nyo sa katabi nyo, you will receive a grace. Mga bata, nagkakagulo, no? When we take a look at the first reading from the book of Genesis, what do we find? The Lord God took Abram outside and said, "Look up at the sky, count the stars if you can. Such your descendant shall be." Isang ang anak, nahirapan si Abraham.
Tapos ang Diyos sasabihin sa kanya, count the stars if you can, such your descendant will become. Lord, nanloloko ka ba? Isang ang anak, hirap na hirap si Abram at si Sarai. And here comes God telling him, count the stars. Your descendant will be as many as the stars. And what was the response of Abraham? The response of Abraham is, I believe. Alam nyo, kung minsan, sobrang bilib na natin sa ating sarili, kaya kung minsan nakakalimutan natin na dapat tayong mag-believe kay Lord. Siguro narinig niyo yung konseptong DIY, do it yourself. Imagine, gusto mong ng upuan, hindi mo kinakailangan ng karpintero. Gusto mo ng pinta ng bahay, hindi mo kinakailangan ng pintor. Kaya mo nang gawin lahat. And that's the concept today. Kaya mong gawin lahat. Magaling ka. You are limitless. But is this true? Na magaling tayo? We are limitless. We can do everything. That's a big lie. We are not limitless. We cannot do everything. It has to start with God because everything comes from the initiative and grace of God. Divine initiative and grace. God initiated and freely entered into a relationship with humanity. God's covenant are acts of grace. God invites us into a relationship with Him based on trust and fidelity. Nung nag-asawa kayo, sigurado ba kayo na magiging masaya kayo sa napangasawa ninyo? Yes or no? Uy, kinakausap ko kayo. Nung nag-asawa ba kayo, sigurado ba kayo na aabot kayo hanggang ngayon, magkasama kayo? Yes or no? Ilang taon na kayo magkasama? Kasawa? Ilan? 35. Ilan? 35, 34. Nung unang araw nyo ba naisip nyo na aabutin nyo ang 35? Yes or no? Yabang mo, ha? Umayos ka. Sino dito? Ay, nakita ko si Judge, yung kaibigan ko nandito. Ilang taon na kayo mag-asawa, Judge? Ilang taon na? Ilang taon na kayo mag-asawa? 35. Naisip mo ba nung kayo mag-asawa na aabutin nyo ang 35 years of being together? Yes or no? Isa rin ito, ha? Tigilan nyo ako. Walang kasiguruhan ang buhay. Hindi ko nga akalain na aabutin ko ang 25 years bilang isang pare. Muntik-muntik ka nang hindi ko abutin. But thanks be to God, it was His divine initiative and grace. And that's what covenant is all about, first and foremost. Pag-pray nyo, si Mark, Reverend Mark, o-ordinahan na yan bilang pare this coming Wednesday. Palakpakan natin si Reverend Mark. Abutin mo kaya ang 1 year? Alam niya yan, marami kaming nakilala, kasamahang naging estudyante, hindi inabot ng 1 year. Abutin mo kaya ang 10 years? Buti alam mo. Huwag mong kalilimutan, the covenant is always God's initiative and it is always coupled by the grace that comes from the Lord. Amen? Amen. Pangalawa,
It is a mutual commitment. Sabi niyo, mutual commitment. Mga misis, naramdaman niyo ba yung pagmamahal niyo? Yun din ang pagmamahal na ibinibigay ng asawa niyo? Yes or no? Ay, sabi, may narinig ko. No, may ganun na. Pwede bang lahat ng mga misis tumayo? Bibilang ako ng 3. Pag hindi kayo tumayo, lalapitan ko kayo. Lahat ng mga misis tumayo. Naramdaman nyo ba na yung pagmamahal nyo, sinusuklian din ng pagmamahal ng mga asawa nyo? Yes or no? Sabi minano, yes, sometimes. No, palakpakan natin yung mga nanay na to, no? Kaninang umaga, tuwang-tuwa ako sa misa, may mag-asawang matanda na sa harapan. Pagpasok ng simbahan, yung misis talagang nagmumonstra. Sabi niya, doon ka umupo. Yung mister naman, upo rin doon. No? Hindi ko alam, sila pala mag-o-offer sa misa. Yung offeratory na, sabi naman ng misis, nasa harapan ko, tumayo ka na. Tayo na naman yung lalaki. No? Pagkatapos, nag-offer na sila. Yung bababa na, sabi naman ng babae, baba ka na. Ang laki, baba ng baba. Sabi ko, napakabuti naman ng asawa ko. Sunod ng sunod. Tapos tinanong ko yung mister, kasi 50th year niya ngayon. Sabi ko, tatay, nung naging asawa mo yan si nanay, wala kang ibang babae na sumagi sa isipan mo? Sumagot na yung babae, wala talaga, father. Sabi ko, tumahimik ka ha, hindi kita tinatanong. Tapos, yung lalaki nung tinatanong ko, tatay, huwag kang matakot, akong bahala sa'yo. Meron ba? Sabi ng tatay. Uy, mga mister, huwag kayong masyadong sunod ng sunod sa asawa ninyo. Ang sundin nyo ay ang Diyos, hindi yung ginudiyos nyo na yung misis nyo. Amen? Uy, lumalaban na, ha? Lumalaban na, ha? Huwag niyo ako pagsangkalan pa nag-away kayo, ha? Sabi ni Father, Diyos lang ang susundin. Pero totoo lang, no? Baka masanay yung misis na palaging sinusunod. Pag hindi mo sinunod, away. Amen? Nasanay na kayo. Sinanay nyo rin kasi. Mutual commitment. Kung ang mister marunong sumunod, ang misis din marunong sumunod. Amen? Mga misis, sumusunod ba kayo sa mister ninyo? Yes or no? Sabi na, sumunod ka na. Hindi pwede nagpapasunod ka, hindi ka marunong sumunod. Naintindihan niyo yun? Mutual commitment. Hindi pwede nagbibigay ka at hindi ka rin tumatanggap. That's a mutual commitment. Hindi pwede ikaw lang nagmamahal at hindi ka minamahal. That's a mutual commitment. Hindi magtatagal yon if there's no mutual commitment. Magtatraydoran yon. Magagamitan yon. And the covenant is a mutual commitment. When God promises to be faithful, to protect us and bless His people, He also would like that we respond in the same way with faithfulness, gratitude, and obedience. Mutual commitment. Mahal niyo ba ang Pilipinas? Yes or no? Yes. Mahal ba tayo ng Pilipinas? Yes or no? Anong no? Oo naman. Last week, galing ako sa Japan. Wow. Ayaw kong pumunta eh. Obligado lang dahil samahan yung mga teachers.
Yung mga kasama kong teachers, Father, ang ganda ng Japan. Father, dito na lang tayo. Sabi ko, kayo na lang. Sabi ko, maganda pa rin ang Pilipinas. Doon ako isinilang dahil doon may purpose kung bakit ako Pilipino. Hindi ako Japanese. Hindi ako Chinese. Hindi ako Korean. Ako'y Pinoy. Dito ako isinilang at dahil doon may purpose yun. Mahalin ang bansa, maglingkod para sa bansa, at mahalin ang bawat Pilipino. Amen? Kaya pwede ba? Tigilan nyo na ang kari-react. Sabi nyo sa katabi nyo, tumigil ka na. Sabi nyo, kung makari-react kayo, akala nyo, kayo ang judge. Pwede ba? Kung makari-react tayo, akala natin, alam natin ang lahat. Alam ba natin ang lahat ng mga bagay? Yes or no? O tumigil kayo. Nakwentuhan ka lang, akala mo oo na. What is the best thing to do? Let us not allow Satan to divide us. Mutual respect is not dividing. Mutual respect is uniting. Let us be one in loving our country and loving one another. If our words would hurt, keep quiet. Pray. If our words would divide, shut up. It's Lenten season. Pray. Do what is good for the country and for one another. May kasama ko sa bahay, react din eh. Tinatanong ako kung kanino ako kakampi. Sabi ko, huwag mo na akong tanungin. Susunod lamang ako sa tama, sa mabuti, at lahat ng tama at mabuti at totoo ay kakampi ng Diyos. Mutual respect. Ano yung una? God's initiative and grace. Ano yung una? Pangalawa? Mutual respect. Sabi niyo, mutual. Alam niyo ha, publicly ha, yung kuya ko na yan, ano mang inuutos sa akin, I never say and refuse my brother. Dahil kuya siya, sumusunod ako. Naalala ko, sabi kasi ng nanay ko, nung maliit pa kami, wag na wag mong aawayin ang kuya mo. Utang mo ang buhay mo sa kuya mo. Sabi sa akin ng nanay ko. Sabi niya sa akin, kung namatay ako nung isinilang ang kuya mo, hindi ka na mabubuhay. Sabi ko, grabe naman yun. Grabe, ang laking utang na loob ko talaga sa iyo. Pero alam niya yan, no? Gusto mong mahalin, magmahal ka rin. Gusto mong patawarin, magpatawad ka. Gusto mong makatanggap, magbigay ka. Mutual respect. Mutual commitment. Gusto mong igalang, manggalang ka rin ng iba. Pangatlo, covenant as a living relationship. Alam nyo, I like the second reading, the letter of Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, for many, as I've often told you, and now tell you even in tears, conduct themselves as enemies of the cross. May mga enemies of the cross pala. Their end is destruction. Their God is their stomach. Their glory is their shame. Their minds are occupied with earthly things. You know, sometimes ang iba sa atin, kung mamuhay, akala natin ito na yung buhay talaga. Sino na sa inyo ang masaya na dito sa mundo? Sino na sa inyo ang kontentado na at masaya dito sa mundo? Pumalakpak ng malakas.
Yung mga pumalakpak, ha, iiwan namin kayo dito. No? O dito na lang kayo. No? Kaya nga, di ba yung Lent? It's a journey. 40 days of journey towards Easter. Kaya nga sa second reading, anong sinasabi dito? But our citizenship is in heaven, and from it we also await a Savior, the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung mundong ito, hindi pa ito yung permanenteng lugar mo at lugar ko. Kaya, yung mga bagay na nandito, huwag natin masyadong mahalin at seryosohin. Baka akalain natin, ito na talaga. No? Pulutin nyo na po, okay lang po. Sayang nung gatas na yan. No? That is why the covenant is a living relationship. Could you please say it? Living relationship. Say it. Living relationship. Yung mga mag-asawa, dapat yung pagmamahal hanggang ngayon buhay. Yung mga anak, dapat yung respeto sa magulang hanggang ngayon buhay. It has to be living. My commitment as a priest, the commitment of all priests, these are not just simply written on documents. It has to be a living testimony. Living. And that's what we pray for today, my brothers and sisters. As we celebrate this Mass, the second Sunday in the ordinary time, we stand firm in our covenant with God. Hindi tayo ihiwalay kay Lord. Nakakatakot pag humiwalay kay Lord. Hindi tayo mananalo. Palagi tayong talo pag hindi tayo sumasama sa kumpas ni Lord. Amen? Amen. O harapin ang katabi. Sabihin mo, okay lang yon kahit matanda ka na. Sabihin nyo nga, okay na yan. Sino na sa inyo yung mga sumasakit yung mga bewang, pumalakpak ng malakas? Diba? Yung pag-ising mo sa umaga, aray! May mga gamot naman daw, Eskelan, may mga ganon. Kaya nga natutuwa ako, may mga nagbibigay sa akin ng mga perfume, kakaiba mga perfume na binibigay nila, no? May mga salumpas, may mga ganon, katingko. Sabi ko, ito na lang perfume, ha? At marami ako naamoy din sa inyo, ang perfume ninyo, ha? Wala na ako naamoy ng mga Bulgari na mga ganon, wala na, ha? Puro na mga partiyan ng buhay, pero hindi nangangahulugan na sa ating pagtanda, talo tayo. Patuloy tayong panalo dahil hindi tayo umihiwalay kay Lord. And we make this commitment today, my brothers and sisters, remembering that the covenant is God's initiative and it is accompanied by grace. It's a mutual commitment and it has to be a living testimony. We pray for each other. And in this Mass, sana yung lahat ng mga may sakit na nandito, Lord, palato mo na lang, Lord, sa akin, yung mga may sakit na nandito, sa tulong at panalangin ni Saint Charbel, Lord, please grant healing to them. Amen. Amen. Please all stand.